Pinag-iingat po ng Department of Health ang publiko sa posibleng dengue storm. Ayon sa DOH, maging ang mga tinamaan na noon ng dengue, posible pa rin daw muling magkaroon ng naturang sakit dahil 4 ang strain na dala ng mga lamok. Balitang hatid ni Michael Fahatin. Nangangamba ang Department of Health sa posibleng dengue storm sa bansa. Ayon kay Dr. Manuel Maupe II, head ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng DOH, may 4 na klase o strain ng dengue. Ang isang tao daw ay maaaring tamaan ng bawat isang strain. Kapag gumaling ang biktima ng dengue sa isang particular na strain, ay doon lamang nade-develop ng antibodies ang katawan at magkakaroon ng immunity. Kung unang infection lang yan, hindi masyado pang malalayan. Pero pag pangalawang infection, pangatlo, pang-apat na infection, nandyan yung lala. And then ang mas malala dyan, kung kunyari, yung 4 na strain na yun or more than 1 strain present sa isang community, mas delikado ang infection mo nun. Kaya ayon sa DOH, mas mainam na paghandaan ang dumaraming insidente ng dengue sa Pilipinas. Since panahon ng tagulan, baka mamaya mabigla tayo kung hindi nakahanda yung community. Baka mabigla tayo, biglang tumaas yung thought and aware tayo. So kaya namin at least yung impact pag yung salita na storm ginamit natin, mas medyo ma-alarm yung mga kababayan natin. Sa datos ng DOH, tumaas ng halos 2% ang mga kaso ng dengue ngayong taon mula Enero hanggang Mayo na umabot na sa 37,895. Tinutukoy ng DOH ang dengue storm dahil tulad sa isang bagyo, kinakailangan itong paghandaan at pag-ingatan ng mga Pilipino dahil nga sa dumaraming insidente ng dengue sa Pilipinas. Pero paano nga ba maghanda sa dengue storm? Sa Kidapawan City, nagsagawa ng fogging operation ng mga kawani ng Department of Health Region 12. Ito'y para puksain ng mga pinamumugaran ng lamok o yung mga dengue hotspots. Isa ang Sandawa Homes Phase 2 sa kanilang binisita. 3 ang naitalang namatay sa dengue sa barangay na ito. Napansin ng residente na namatay agad ang mga lamok matapos mausukan. Kulay berde ang mga lamok. Ganito rin ang ginagawang aksyon sa barangay Singaw kung saan naitala ang pinakamataas na kaso ng dengue sa lungsod. Agaw pansin naman ang isang sapa sa Sorsogon. May naninirahan raw kasi na mga mosquito fish doon. Isa itong uri ng isda na kumakain ng larva mosquito o mga lamok na nagdadala ng sakit tulad ng malaria at dengue. Naninirahan ang ganitong uri ng isda sa tubig tabang at malilinis na tubig. Ayon sa DOH, dapat daw may ordinansa ang barangay ukol sa pagsupil ng dengue. May agara aksyong medikal sa mga hinihinalang biktima nito at masusing pagmamonitor at pagdokumento ng pinagbulan at pagkalat ng sakit. Ito ang mga kwalifikasyon ng pagpili sa dengue-free barangay na ginawaran ng parangal ng DOH-NCR sa isang barangay na nakapagpatupad nito, bukod sa walang naitalang kaso ng dengue sa kanilang lugar. The 2013 search for dengue-free barangay is none other than Barangay 377 from City of Manila. Ang Barangay 377 sa Santa Cruz, Blumentritt, Maynila, kahit na maliit lamang, sadyang malinis ng aming bisitahin. Tuyo at walang bara ang daluyan ng mga kalsada at kanal dahil na rin sa patuloy na paglilinis ng mga residente. Huwag po tayong magningas, Kugon. Dapat po natin tandaan, prevention is better than cure. Michael Fahatin, GMA News.